So, paano kayo nabubuhay dito? Ganyan, parang mga kababayan, tignan niyo po yung bahay nila. Napakasimple. Mabuti hindi ka natatakot dito. Oh. Maaasahan sa oras ng kalapitan, hindi ka iiwan, handa kang tulungan. So hello mga idol, welcome back sa ating channel ng Life Goes On. After ng ating habang bakasyon, naglipat kasi ako ng bahay, kaya medyo hindi tayo nakakapag-vlog. So dito sa aking kanan taas, mapapansin nyo yung maraming mamahal kay John Michael. Sabihin ko na yung patunay niyang pangalan, siya ay si John Michael. Wala na siyang malayo siya sa magulang niya, yung ina niya ay malayo din siya sa ina niya at ama. Kaya bala ko sana pagdating ng araw, itong bata na ito ay aking matulungan sa pamamagitan ng pagkukup sa batang ito, no? So bala ko siyang kunin, no? In God's grace, pag nakakuha ko ng pesto, siya ay aking kukunin, no? At gagawin ko siyang parang anak-anakan ko na rin yung bata na yan, no? Mabait na bata, kaklase yan ng aking anak sa Moreno High School. So for today's video mga idol, kung hindi ka pa nakapag-subscribe nga pala sa aking channel, hanapin nyo lang itong Life Goes On dito nating video mga idol. Yan yung ating channel, makikita nyo dyan. If ever na hindi nyo ako makontak, punta kayo sa about, nandyan ang aking contact sa Twitter, TikTok, Instagram at websites. So, ito yung ating website mga idol, www.lifegoeson.biz. Meron tayong mga products dito na kung saan gumagawa tayo ng mga script or programs, no? Mapapansin nyo may mga program dyan na binibenta, no? Disclaimer tayo mga idol, ito ay binibenta natin sa mga gusto lang naman magkaroon ng mga script o program na pwede makatulong sa inyo, lalo na sa link building, no? Sa online. So ito mga idol, sana suportahan nyo ang aking channel sa Life Goes On dito. Okay? Yan. Hanapin nyo lang yan, hashtag Life Goes On, Life Goes On B2. Comment mo yan sa baba para magkaroon ka ng giveaway 100. So pag nakita kong maraming nag-comment mga idol, ay magpapag-giveaway ako. So hanapin nyo rin ako sa aking channel ng Facebook ko. Aking Facebook. Yan, makikita nyo, Life Goes On, no? Yan ang ating Facebook. Okay? So after nyan mga idol, dumako na tayo sa ating ibablog ngayon. Ito si Daddy Frankie. So bago ko introduce inyo si Daddy Frankie mga idol, si Daddy Frankie nga pala ay isang charity vlogger na matagal na rin yan na tumutulong sa ating mga kapwa. Tulad ko ay tumutulong din ako sa mga taong talagang walang-wala sa buhay, na walang pag-asa, nawawala ng pag-asa, depression sa buhay. Si Life Goes On Roel ay nandyan para sa inyo. So ayan mga idol, wag na nating patagalin. Subscribe nyo si Daddy Frankie sa kanyang channel, no? Sa kanyang channel mga idol, ito lang ang nag-viral video niya, no? Aabot siguro ito ng milyon. So tulungan natin si Daddy Frankie mga idol, na siya ay may abot ang tulong dito sa batang 19 years old na si Stephanie, no? Steph, no? Dahil ito si Steph, batang nag-asawa, 19 years old, ay sa liblib ng bundok siya nakatira. So pinuntahan ni Daddy Frankie yan para matulungan, no? Wala yung asawa, nagtatrabaho siguro, lingguan ang uwian. So nakakatakot para sa batang ito ang mag-isa sa kanyang buhay, no? Siyempre ang lalaki ang haligi ng tahanan, dapat siya ang magtatanggol dito. So ito mga idol, panoorin na natin.
Opo. Cut ko muna mga idol. Dito sa kanyang video, pansinin nyo lahat ng mga charity video ni Daddy Frankie. Ang ginagawa ni Daddy Frankie ay siya ay kukunwari or nagpa-prank siya na isang basurero. Lalo na yung nasa Jollibee siya mga idol, panoorin nyo rin yun. Nag-viral yung kanyang video na yun. No? Naghahanap siya talaga ng taong deserve na matulungan. Nay, pwede po bang makahingi ng bote at mga plastic? Baka meron po kayo. Salamat. So, ayan. Pansin nyo na habang nagkukuha si Daddy Frankie ng mga abubot or mga buti-bote na kunwari ay yung mga pang junk na, napansin mo itong attitude ni ate. Siyempre, nag-iisa lang siya sa kanyang tahanan. Siyempre, nag-iisip siya na merong stranger na dumating at hindi niya kilala. Siyempre, magtataka siya, no? Kasi siyempre, parang basurero yung ang lagay ni Daddy Frankie dito. Tapos may sinabi siya na, kuya, wag yan, gagamitin pa yan. So ibig sabihin may mga gamit pa si ate na or nanay ang tawag niya ni Daddy Frankie kasi hindi pa niya kilala doon sa mga abubot na kinuha ni Daddy Frankie. Sorry po. Ayun, yung pala yun, upuan, no? Yung upang plastic kukunin na, akala kasi ni Daddy Frankie pwede na itong kunin as pang junk shop, no? So ayun mga idol, nagmamasid-masid lang si Daddy Frankie dito kay nanay. Unang sabi niya ay nanay, pero bata pa ito, nasa 19 years old lang ito mga idol, no? Mamasid-masid siya kasi syempre ito si Daddy Frankie, pag nagparangk siya may kasamang kwela. Nay, baka pwedeng makahingi ng pagkain. Kanina pa kasi ako nagugutom, hindi pa ako nanananghalian. So ayan mga idol, payak lang ang buhay sa probinsya. Simple lang. Tapos liblib na lugar, mag-ina lang ang nandyan sa kubo na ito, no? So kung hindi ito mabait tong si ate or nanay, ay hindi siya pakakainin nito si Daddy Frankie kasi stranger siya. Ibig sabihin stranger, hindi siya kilala. At syempre mag-isa lang siya dyan sa kubo. Malayo din ang tirahan ng mga kapitbahay niya. Syempre ba, yung kaligtasan ni nanay or ni ate. Ang daming manok pala dito. Okay lang yan ay kahit importante may pagkain, maibsan yung gutom. Wala pa kasi talaga akong kain. Salamat. So ayun, no, may sinabi si nanay dito, ang tawag niya nanay noon, may sinabi pa, i-back natin video. May sinabi siya, pasensya na kuya, yan lang ang Salamat. yun. So naging pa ng pasensya si nanay. Sabihin, mabait talaga itong tao. Actually, hindi kasi tutulong to si Daddy Frankie. Sa lahat ng kanyang social experiment, ang ginagawa ni Daddy Frankie mga idol, this is reaction video natin, ay tinitimbang niya kung qualified ba talaga itong tulungan or hindi. Nay, pwede makaingin tubig? Pasensya na kayo mga idol, marami dito maingay, pumasok.
rin po ng ano, gusto rin pala itong ano. Salamat sa pagkain, Nay. Ngayon ko lang naranasan kasabay pagkain ng mga manok. Sabay pagkain ng mga manok. Ngayon to si Daddy Frankie may pagka-joker. So ayan man mga idol, tutuloy ko muna. Pansin nyo, mahirap ang buhay ni nanay, ano. Unang sabi niya nanay, pero bata pa ito si Steph. Mahirap ang buhay, tingnan nyo, ano siya ng, nag-iip siya ng pugon. Yung pugon niya, yung mismong bato lang na nasa buhay probinsya talaga. Pakpak. Yung payak ang kabuhayan na ganito. So, kaya ito napili ni Daddy Frankie. Nay, salamat Tapos na ako kumain. Ayan. Salamat po talaga. Mabuti. Hindi ka natakot sa isang katulad ko. Medyo lang. Salamat. Malaking bagay. Nakakain ako sa araw na ito. Pero sa totoo lang, Nay, hindi naman ako totoong nangangalakal. Kami yung mga taong pumupunta sa mga liblib na lugar, sa malalayo, naghahanap kami ng mga taong may mabubuting kalooban. At ikaw yung aming natagpuan sa araw na ito. Kaya ako'y nagpapasalamat kasi marami pang may mabubuting kalooban na kagaya ninyo. Mabuti na hindi ka natakot sa isang katulad ko kahit na ganito lang kalagayan ko. Medyo talaga. Oo. Okay, so sa ganitong sitwasyon talagang matatakot siya kasi silang dalawa lang mag-ina. Yung anak niya na 7 months ata, tsaka si nanay. Pero ang pangalan talaga nito ni nanay niya ay si Steph. 19 years old siya. Wala ang asawa niya, nagtatrabaho sa malayo. Tapos nakatira pa sila sa liblib na lugar. Ang unang inisip dito ni Daddy Frankie yung kaligtasan nitong mag-ina. Sinong kasama mo nakatira dito, Nay? Sa Maynila. Ganon, hindi ka natatakot dito? Mag-isa dito? Sanay na din siya. Ganun. Ayan, may mga kasamaan ako, nandun yung camera, tsaka nandoon yung isa. No? Huwag kang mag-alala. Hindi kami masamang tao. Gaya ng aking sinabi, naghahanap lang kami ng may mabubuting kalooban. Ayan. So, paano? Mag-isa ka lang dito, mga kababayan, mga kabarangay. Sa liblib na lugar na ito, dito namin natagpuan ang kubo-kubo na ito. At hindi ko inaasahan na may nakatira pala dito na isang napakagandang Diyosa. Naiiya naman ako bigla kasi kanina tawag ko sa'yo nanay. Hindi ko inaakala. Napakaganda pala ng nanay. Kasama mo anak mo. So, paano kayo nabubuhay dito? Ganyan, parang mga kababayan, tignan niyo po yung bahay nila. Napakasimple. Mabuti hindi ka natatakot dito. Nasanay ka na rin.
Oh, may mga kapitbahay ka rin ba dito? May ano ba doon? Kapitbahay pero parang wala nagkikita, malayo. Yung agwat. Salamat naman ha. Paano yung kabuhayan mo dito? Ang asak. So ito mga idol, no, putulin ko muna. Pasensya na kayo, maingay sa paligid natin. Umuulan kasi sa probinsya namin. Tapos yung mga kapitbahay namin, syempre putulin ko muna. Ano ang aral dito sa ating binablog mga idol? Tulad ni ate, ay ano pa siya, tawag doon, bata pa, 19 years old lang siya, no? 19 years old. So, tapos nag-asawa na siya. No, mahalaga ang pag-aaral. No? Tulad nito si James, John Michael pala, sorry, yung nasa taas, ay malayo siya sa magulang niya, no? Kaya ako inaawa talaga sa bata nito. Naglalakad siya, nilalakad niya ang eskwelahan papunta sa school niya, no? Kung hindi pa nasabi ng aking anak na naglalakad siya at naawa, hindi ko pa malalaman ang sitwasyon ni John Michael, no? Kaya syempre ako rin na isang butihing citizen din, ay tumutulong din ako, charity vlogger din ako na tumutulong dito kay John Michael, no? Every week binibigyan ko siya ng worth na perang pang allowance niya at pagkain kasi minsan hindi siya kumakain sa school, no? Kawawang bata. So tuloy na natin mga idol tong reaction video natin. Awa mo, paano pag gabi? Dalawa lang kayo ng anak mo. Sanay ka na? Okay lang? Silang Di ka natatakot talaga, syempre maganda ka. Di ba? Yun mga kababayan, tignan nyo. Napakaganda niya. Tapos mag-isa lang dito, tignan nyo yung paligid, ang dilim-dilim, puro kakahuyan. Di ba? Ayan mga idol, putulin ko muna, no? Mag-isa lang siya sa lugar na ito. Puka mo na. Antayin mo siya, no? Mag-isa lang siya, tapos kasama niya yung anak niya. Nakakaawa talaga itong babae na ito. Krisya, tawagin mo si mama mo, hindi si yun, no? So, nakakaawa yung sitwasyon. So, ayan. Sanay na. Tuwing kailan nauwi yung asawa mo dito? Lingguhan. Lingguhan naman. Okay. Taga saan ka ba talaga? Province nyo? Hanggang Sambuanga. Taga Sambuanga ka. Ano ba yung sa Sambuanga? Bisaya ba doon? Ano po? Sa Bacano po. Sa Bacano. Paano ka nakarating dito? Dito na po ako nag-asawa. Dito ka nga pag... bali ang asawa mo, tiga rito. Ano pangalan mo, Nay? Stephanie po. Stephanie. Ilang taong ka na? 19. 19. Tapos... So ayan, ang pangalan ni ate ay si Stephanie, no? 19 years old lang, taga Sambuanga. Tapos yung asawa niya taga dyan sa lugar na kung saan ay iniwanan siya. Kung sa akin ito mangyari mga idol, di ko kayang iwanan ng asawa ko, no? Lalo na't mag-iisa lang siya at yung aking anak. Kasi iisipin ko parati ang kaligtasan ng aking mga anak at ng anak at ng aking asawa, di ba? May anak ka. Kayong dalawa lang dito. Mabuti nakakaya mong mag-isa kahit wala kang kasama. Paano? Siyempre gawain mo lahat, no? Napansin niyo ba mga kababayan, mga kabarangay? Habang humingi ako ng pagkain, may mga alaga pa sila. Kaya na aking sinabi, natuwa nga po ako. Kasi ngayon ko lang naranasan mga kababayan na nakasabay sa pagkain ang mga manok na ito. Ayan, ngayon lang po talaga nangyari yun. Kaya, at saka nakakatuwa mga kababayan, kahit na mag-isa lang siya rito na nakatira, hindi siya natakot, nangibabaw pa rin ng awa niya. Nung sinabi ko na ako'y nagugutom, akala ko hindi niya ako bibigyan kasi nung nagsabi akong pahingi ng pagkain, medyo matagal pa bago siya nakapagbigay. Yun pala, nagsasandok. Maraming salamat ha. Ano yung ilang buwan na yung anak mo? 7 months. 7 months, di ba? So kahirapan pa pag-aalaga. Hindi ka naman nahihirapan. Mahirap. So first baby nyo, ipang ilan? Una po. Una pa lang. Bakit di? So yan mga idol, mahirap talaga pag mag-asawa ka ng batang-bata pa. Kasi hindi yan parang kanin lang na bigas na o kanin lang na
susubo mo, tapos ang pagpapamilya kasi dapat ayan ay pinaghahandaan. Ito napili yung manirahan, mag-isa ka lang, hindi ba pwede sa magulang mo or what? Ano Siguro ito hindi alam ng magulang niya na nagsama na sila. po kasi, Ayan. hindi po kasi sila payag na mag-asawa ng parang patagulang. Kaya pala. So kaya napilitan kayong magbukod talaga. Dito na po muna. Dito na lang muna. Hanggang kailan kayo maninirahan dito? Teka lang mo yung baka niya. Mga kababayan, si ate na akala ko nanay, eto po, ayan. Oh, so ang liit pa ng anak mo, no? 7 months. Mabuti, bakit dito mo napili? Bakit dito nyo napiling tumira sa tingin ko, hirap para sa'yo. Kasi wala kang kasama. Mas maganda sana kasama mo yung nanay tatay mo. Diba? So yan, tingnan nyo yung lugar, kubo-kubo. Paano pag umulan mga idol? Ang lamig, yung bata, nakakawa, yung lamok sa gabi. Paano sila dito nabubuhay? So subscribe nyo naman si Daddy Frankie para marami pa tayong matulungan mga idol sa kanyang pagbablog ng ating idolong si Daddy Frankie. Saludo ako kay Daddy Frankie dahil unang-una ay pinakikita niya dito ang kabutihan ng kanyang puso. Tumulong sa kapwa na walang kapalit. Ito, kawawa yung bata talaga mga idol. Kasi siyempre sa gabi, may mga lamok. Kung anong hayop dyan, ang mga madadat na ng bata. Bukas na bukas ang pintuan ng kubo. Wala man lang seguridad. So, yan mga idol, nakakaawa talaga. Tingnan na lang natin dito mga idol yung bata. Kahit di na natin tingnan itong dalawang mag-asawa. Kundi yung bata, yung sitwasyon ng bata, kung paano siya mabubuhay at makikipagsapalaran sa mundong ginagalawan niya. So yung mga idol, yan ang magsisilbing aral para sa atin, lalo na yung mga kabataan ngayon, na ang pag-aasawa ay hindi yan ang solusyon, kundi mag-aral tayo ng mabuti. Tulad ni John Michael, itong nasa taas na aking tinutulungan, ay gusto ko rin siya makapagtapos sa kanyang buhay, no? Dahil yan lang magiging sandata niya pagdating ng panahon na siya ay magtatrabaho na. Panoorin niyo yung aking video kay John Michael Teaser sa ating channel. Nakawa siya. Wala po kami pera para makapagp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 apag
Maaga po kasi kami nag-asawa. Pilitan lang po kami dito. So, ibig mo sabihin, parang hindi sang-ayon yung mga magulang mo para makapag-asawa ka na. Kaya napilitan kayong... okay lang yan. Talagang ganun. Lahat naman tayo, no? By the way, para makilala mo kung lubos, ako si Daddy Frankie. Yan, gaya ng aking sinabi, pumupunta kami sa mga liblib na lugar at nagsusocial experiment. Naghahanap kami ng mga taong matutulungan namin. So ayan mga idol, no? Hindi na natin tatapusin ang video. Medyo mahaba na. Ang ating dito, ang ating aral sa buhay ay sa mga kabataan natin. Dapat talaga ay kailangan silang mag-aral. No, hindi pwede yung dagdating ng araw mag-aasawa lang sila at mag-anak, tapos yung lalaki naman, ganyan. So, possible ang kanyang asawa ay hindi rin maganda ang magpinahihit ng trabaho nito kasi tingnan mo naman ang itsura ng kanyang buhay na siya mismo mag-isa sa buhay, si Step at ang kanyang baby na napakalusog, no? So, forward ko na ito mga idol para makita natin kung anong ginawa ni Daddy Frankie dito. Kung gusto nyo mga idol na mapanood ito sa kompletong video ay puntahan nyo lang si Daddy Frankie sa kanyang channel, no? Sa YouTube channel at tulungan natin siya na papaangat ang pagtulong para sa ating mga kababayan na mga nasasadlak sa ganitong sitwasyon. Baba mo yung pride mo. Kasi pinayuhan din siya na Para kanya hindi ka... ni Daddy Frankie na mas mabuting umuwi siya sa kanyang magulang at magpakumbaba. nahihirapan. I'm sure pag nakita nila yung apo nila,
mapapatawad nila kung nagkamali man kayo sa una. Ganun talaga ang pag-ibig, hahamakin ang lahat. No? So, Awa yung bata. ay tutulong ako sa'yo, no? So, 2, 4, 6, 8, 10,000. Sana makatulong to sa'yo. No? Ayan, umiiyak niya na. Nakakawa yung bata, no? Nakakawa yung bata kung titingnan mo. Yan, oh, yung baby. Sadyang nakakawa, ano? So, ayan mga idol, sana may natutunan tayo sa video ngayon. Hindi ko natatapusin itong ating munting video ni Ate Stephanie at ang kanyang anak na 19 years old, nag-asawa. At dapat sa mga ganyang mga sitwasyon, ang ginagawa niya ay unang-una nag-aaral pa siya, hindi yung mag-asawa na siya at iiwanan siya ng kanyang asawa dyan sa kanyang lugar. Siguro mahal ni Ate Steph ang kanyang asawa, kaya nagawa niya yan na sumama sa lalaki na kahit siya'y iniiwanan, ang mahalaga ay nagmamahalan silang dalawa, no? So sa nais ko rin naman iparating sa magulang ni Steph at ng lalaki ng kanyang asawa ay sana'y mapatawad na nila ito, dahil ang magiging resulta nito ay hindi naman sa mag-asawa kundi dun sa bata, no? Kasi nakakawang bata, wala man lang siguro itong kulambo o kung ano man pwedeng suot ng bata, no, para protection sa mga lamok at mga ibang mga pwedeng magpahamak dito sa bata, no? So ito mga idol, mag-shoutout tayo sa ating mga followers dito, mga message sa atin. Ito JJ Slot Master, ang sabi niya dito sa ating JCB Trading, hindi na ma-open yung app. Opo, yung last po natin na naging phishing po itong si JCB, yung app na ito, kaya hindi na natin siya tinuloy sa pag-vlog. Okay, so next, B. Brian Cortez, may nabalik na pera dito. Opo, wala po. Ang kailangan lang talaga mag-contact tayo doon sa ating Lazada, no? Sa Lazada mismo kontakin. Joy Manlangit, naisahan ka sa kuya, ito yung sa pera. Mag-ingat ka dyan, malapit ka nang umuwi para di kang magdasal para sa iyong anak at para sa iyong asawa na si The Boy. Ay palagi mong isipin ang kapakanan ng inyong anak. Kapag umuwi ka man dito, ang mahalaga ay buo pa rin ang iyong pamilya. Okay? Last natin i-shoutout si Ma'am Janelle Rose Otana. Nangyayari po din po ito sa akin ngayon, no? No? 3,410 po ang kinuha. So, grabe talaga si Lazada ngayon, no? Automatic yung OTP. Pag naibahin mo yan sa OTP mga idol, automatic magbabawas ang pera mo sa GCash. So, wag nyo po yung ibabahin yan, no? So, salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang ating videos for today, no? Huwag nyo kalimutan i-subscribe si Daddy Frankie kasi isa itong katulad ko rin na charity vlogger na mababang loob sa mga taong ganitong sitwasyon, no? So, shoutout ko ang aking parang anak na rin na si John Michael, no? Mag-aral ka mabuti, anak. Huwag kang mag-absent sa school. Parati ako nandyan para sa iyo. Bye-bye sa inyong mga viewers natin. Bye-bye. Please subscribe my channel. God bless you.